beloved Boss Mike Cervera. Mga kababayan, eto na. Nako. Oo, ito bang impeachment ni Sara kailangan na nating kalimutan? Kasi mga kababayan ko, unang-una sa lahat, nagdidiwang na yung kampo nila. Ikalawa, mga kababayan ko, oo, nagpapasalamat na siya. Ikatlo, si Tito Soto, meron pong pinaglalaban, mga kababayan, na tsa-tsa. Kaya ano ba talaga? Alamin natin, mga kababayan ko, eto na nga. Sa desisyon ng korte. Eto na, mga kababayan ko. Impeachment ni Sara Duterte. Imposible na. Naku, mga kababayan ko, alamin natin to, ha? Pasok. May mga pumupuna sa desisyon ng Korte Suprema sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ano Mas yan? pinahirap daw nito ang pagpapa-impeach sa mga opisyal. May express report si Mean Los Baños. Nako, mga kababayan ko. Ang problema kasi niyan, yung Constitution, ano? Mukhang mga kababayan, itutulak ng Kongreso at Senado, yun na pong tsa-tsa para mabago yan. Kasi para bang ang impeachment, wala nang silbi. Kasi nga po, yung mga batas na nakalagay sa Constitution, parang yun na yung kumakampi. Tuloy! Unang pasalamat ko sa Diyos. Pangalawang pasalamat ko ay sa mga abogado na nagtulong-tulong para questionin yung pag-abuso ng proseso ng impeachment ng House of Representatives. Yan ang pahayag Yung mga dides, hindi kayo kasali, ha? Salamat lang daw sa mga abogado, ha? Di ba, mga kababayan, nagpasalamat din siya sa Diyos, pero wala naman Diyos siya, di ba? Pero kayo, mga DDS, sorry na lang kayo. Hindi kayo kilala ni Sara. Wala kayong bilang. Kaya kahit ibuwis nyo yung buhay ninyo, dito sa social media, walang bilang sa kanya. Diba? Kita nyo naman, mga kababayan, Abay, yung mga trolls, yung mga vloggers, nakikipagbardagulan sila. Pero hindi sinama, mga kababayan, na pasalamatan niya. Bakit kaya? Bakit kaya? Tingnan nyo, pakinggan nyo, mga kababayan, ha? Isipin nyo maigi ito sinasabi nyo. Ito na. Unang pasalamat ko sa Diyos. Unang pasalamat ko sa Diyos. Kahit wala siyang Diyos. Pangalawang pasalamat ko ay sa Pangalawang ano? Pangalawang kuwang ko salamat sa ano? mga abogado. Pasalamat daw sa mga abogado. Na nagtulong-tulong para questionin yung pag-abuso. Nagtulong-tulong daw para questionin yung pag-abuso. Ng proseso ng impeachment ng House of Representatives. Para questionin daw yung proseso na ginawa ni Martin. yan ang pahayag ni Vice President Sara Duterte matapos pagtibayin ng korte. Paano ngayon to? Hindi kayo nabanggit. Kahit man lang sabihin na, ikatlo, pasalamat ako. Pasalamat ako sa mga taga-suporta ko. Diba? Biyahin ni Koy? Diba, Yusek? Diba, no? Ikalawa, sa abogado daw. Ikatlo, wala na. Kaya kayong mga taga-suporta, tandaan nyo sasabihin ko, baliwala kayo sa taong may ganyang pangunawa. Wala kayong silbi para sa kanya, maniwala kayo sa amin eh. Kaya nga yung mga vlogger, nila gusto nang lumipat eh. Tapos, kayo, nakikipagbardago lang kayo, anong silbi nyo kay Sara Aber?
Wala kayong silbi sa kanya. Hindi man lang kayo maisip na pasalamatan niya. Kayong maiingay sa social media. Kayong mga laging nasa comment section na nakikipagbardagulan dito. Kayong mga troll na laging sumusugod sa live ni Biyahe ni Koy. Wale, ngangay. Hindi kayo kasali, wala kayong silbi. Bakit naman kasi? Paano binabayaran naman kayo? Kaya bakit pa kayo pasasalamatan? Tao pa mo ha! Tama? Tama ba mga kababayan? Tama? Bakit naman sila papasalamatan ni Sarah? Binabayaran naman sila. Kaya syempre, okay lang yan sa kanila. Bayad naman eh. Eto na. Eto na. Oy, bago natin to tuloy-tuloy, baka naman na wag niyong kalimutan Baka naman wag niyong kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Kaya nga dumadami na yung like natin, mga kababayan, yung mga DDS, natatauhan na sila. Magiging kakampi na natin yan. Kaya yung iba dyan, nagpapalit na ho ng pangalan para makakomment lang. Eto na. Tuloy mo, Sarah. Uy, paalala ko. Ito, tutulungan ko na kayo, ha. Mga DDS, tutulungan ko na kayo. Uy, Sarah, wag mong kalimutan. Yung mga DDS, yung mga troll mo, yung mga vlogger mo. Kahit man lang simpleng-simpleng pasasalamat at mabanggit, Hindi naman nila hinihingi na lahat sila pasalamatan mo isa-isa. Oo. Gaano man lang yan sabihin mo na maraming salamat din sa aking mga taga-suporta. Di ba mga kababayan ko? Meron pa nga pinaglalaban dito si Randy Ragot. Mauubos na lang ang mga vlogger niya. Hulihin walang naibigay na tulong sa mga vlogger niyang pinaghuli ng mga NBI. Bakit naman tutulungan pa? Bayad na nga. Di ba? Alam nyo, kapag bayad ka, bahala ka sa buhay mo, diha. Eto na, tuloy. Sa Suprema ang nauna nitong desisyon na unconstitutional ang articles of impeachment laban sa kanya. Yan. Unanimous ang desisyon dyan ng mga mahestrado. Nako. At hindi na pwedeng iapila pa. Nasa Nako. The Hague, Netherlands ang Nako, teka muna. Huwag kayong, basta-basta mawala ng pag-asa. Baka nakakalimutan nyo, tayo yung may totoong Diyos, hindi si Sarah. Kaya dapat, tayo yung manalangin kasi tayo mapakikinggan niya. Si Sarah, pakitang tao lang yan sa kanya. Ngayon, eto na. bise para dalawin ang nakakulong niya roong ama na si Kita dating nyo? Pangulong Rodrigo Duterte. Kita nyo, tulad ng sinasabi ko mga kababayan ko, si Sarah pumupunta lang dyan, dahilan niya lang yung tatay niya. Pero ang totoo, shopping-shopping, gala-gala lang at makakita ng mga gwapo na mga puti dyan. Ganon si Sarah. Kwento ni VP Sara, hindi pa alam ni Digong na nanalo siya sa kaso. Hindi ko na binanggit sa kanya dahil ayoko na pag-usapan yung impeachment. Bakit mo naman sasabihin? 'Di ba? Hindi rin naman matutuwa eh. Yung dahilan niya mga kababayan, mga kababayan ko, ito yung para sa iba, ito victory, no? Na dapat sineselebrate. Tignan ninyo, kung totoong mahal niya yung tatay niya, kung totoong may bilang sa kanya yung tatay niya, di ba? Excited siya na ipaalam sa tatay niya na nanalo doon sa Korte Suprema. At talunan naman si Martin Romualdez. Diba? Ay, wait lang. Baka nakakalimutan nyo, labanan ng Sara Duterte at Martin Romualdez yung nakaraan na impeachment complaint. Di po ba? Sila ang may labanan yan. At huwag nyong kakalimutan na ang Manong Bongbong natin dyan, labas dyan. Kaya, dito tayo sa walang talo. Kay Manong Bongbong. Laging panalo. Laging panalo. Di ba?
Ito na. Sa ngayon, tuloy-tuloy raw ang kanyang kampo sa paghahanda lalo't may mga panibagong reklamong impeachment na niluluto laban sa kanya. Posibleng Kita nyo, hindi pa tapos. Ngayon naman, mga kababayan ko, tuloy-tuloy pa rin yan. Meron pa rin impeachment complaint na parating. Ilang tulog na lang. Yun, dahil seryoso yun, at dahil talagang lutong-luto na yung mga ebidensya, mga kababayan ko, malamang na ito na ang katapusan ni Sara. Oo. Diba? Ito na, mga kababayan ko. Kaya alam niyo, hindi ako naniniwala na yung mga sinasabi ni Martin, ng kampo ni Martin Romualdez, na kung wala daw siya, matagal nang wala si Pangulong Bongbong. Yun yung kanilang laging sinasabi. Kung wala lang si Martin Romualdez, matagal nang wala yan sa pagka-presidente si Bongbong Marcos. Naniniwala ba kayo ron? Naniniwala ba kayo ron, mga kababayan, sa sinasabi nila na, kung wala si Martin Romualdez, matagal nang wala si, Pangulong Bongbong? Comment nyo nga. Matagal nang wala si Martin Romualdez sa pagka-speaker. Bakit si Pangulong Bongbong Marcos pa rin ang nanggigi yan? Diba? Ito na. sampa ang mga ito oras na mapaso ang one-year bar rule sa February 6. Pero ang usaping impeachment, So, February 6, mga kababayan, Nako Friday. Friday ngayon. Di ba no? Ito na. tila impossible dream na raw ngayon, ayon kay Senate President Tito Soto. Alak ka, paano ngayon ito sinabi ni Tito Soto? Alak ka, Tito Soto. Ano ba talaga? Pakinggan natin, Tito Soto. Ang one-year bar rule sa February 6. Pero ang usaping impeachment, tila impossible dream na raw ngayon, ayon kay Senate President Tito Soto. Nako, impossible dream na lang daw, panaginip na lang daw ninyo. Impeachment now is an impossible dream. It's very disappointing. Ayaw na nila may impeachment sa Pilipinas. Nako, Ganon ang itsura nitong decision na ginawa ng Supreme Court. Nakoy, kayo naman pala, Korte Suprema. Para bang ayaw nyo na ng impeachment dito sa Pilipinas, mga hayop daw kayo. Kasalanan pala ng Korte Suprema to, kaya galit na galit si Mima. Mas pinahirap daw ng Korte Suprema ang impeachment process. Ayan, pinahirap daw nila ang impeachment process. Mga kababayan, paano na yan? Sa desisyon kasi ng Korte Suprema, dapat sa draft pa lang ng Articles of Impeachment, meron na agad sapat na ebidensya. At Correct. dapat ang mga ebidensyang yan ay naipamahagi sa lahat ng miyembro ng Kongreso bago pagbodohan ang impeachment complaint. Correct. Ayon kay Soto, walang ganyang requirement sa konstitusyon. Wala naman palang ganyang requirement sa Constitution Alam nyo, mga kababayan, etong Korte Suprema, dapat siguro, eto lahat ubusin Dapat siguro mga makabago, mga kababayan. Bakit hindi natin subukan mga kabataan naman? Baka nag-uulyanin na yung mga nasa Korte Suprema, kaya ganyan. Di ba? Para na rin daw inamyendahan ng SC ang saligang batas. Bagay na tanging ang Kongreso lang ang may kapangyarihang gawin. Bungkahin ng Senate President. What we can do is meet with them. Yan. I mean, Congress. House. Yan, habang hindi si Martin. Si Boji D naman ang speaker at ikaw naman ang Senate President, magkape kayo. Gusto nyo, sama nyo pa ako Di ba? Maging referee man lang. Tuloy. House of Representatives. Okay. Pag-usapan lang yung issue niyang, pag-usapan namin yan. Kasi ang nakikita ko na outright solution dito, which could not be called outright, Ay. palitan na natin konstitusyon.
So paano ngayon ito? Mukhang papalitan na ang Constitution. Baka pwedeng gawin nyo na eh. Oo, gawin nyo na nga Prime Minister si Pangulong Bongbong. Di ba? Mga kababayan, tuloy. Base sa 1987 Constitution, bukod sa presidente at vice-presidente, impeachable officials din ang justices ng Supreme Court, mga miyembro ng Constitutional Commissions at ang Ombudsman. Tanong tuloy kay Soto, posible bang naging ganoon ang desisyon ng mga maestrado para na rin mahirap silang ma-impeach? Oo, malamang para sila mismo, mga kababayan, na mga justices, mahirap din ma-impeach. Sinape lang nila yung mga sarili nila yan. Kita nyo ho? So ngayon, eto na mga kababayan ko, paano na ito? Saan pa sasandal ang taong bayan? Saan pa sasandal ang taong bayan kung ang mga nandito sa ating bayang mga inaasahan ay hindi mapakinabangan? Kita nyo mga kababayan ko? Mahirap magbintang, pero that's a possibility. Suporta ako doon ako sa sinasabing impeachment should not be abused. Oo. Suportado ako doon. Pero hindi. Power should not be abused. Oo nga. Sabi ko nga, Dapat lang kasi, kaya lang nga talaga mga kababayan, wala na ho itong bansa na ito eh. Puro na lang pang-aabuso eh. At eto na dumating ang isang Pangulong Bongbong Marcos para isaayos itong mga ito, natakot tong mga ito. Kaya kanya-kanya na silang safety ng sarili. legislative overreach eh. Wala naman silang karapatang baguhin ang konstitusyon eh. Oo nga. Para naman kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, dapat tanggapin at igalang ang desisyon ng SC kahit pasang-ayon o hindi at kahit mali o tama ito. Ayun na nga, kasi nga yun din ang papasok ang Constitution. Tama, mali. Oo, at hindi. Oo, bahala na, nasa gitna. Oo, nasa gilid, nasa sulok. Ang Korte Suprema, mga kababayan ko, wala tayong magagawa kundi irespeto kung ano yung kanilang desisyon. Kaya lang, minsan, mga kababayan, mga tao lang din yan na nagkakamali rin, parang yung shota yung ex nyo. Di ba? Hindi sila perfecto. Parang yung ex nyo uli. Dahil mga tao nga, mga kababayan, tao lang, hindi sila Diyos. Kaya lang, gumagawa ng kaparaanan para maging Diyos sila sa paningin ng mga tao. Hindi raw tinawag na Gods of Padre Faura ang Korte Suprema para lang Correct. sa wala. Para naman kay Senator Amy Marcos, nanalo ang rule of law. Paalala raw ito. Ito naman si Baba, epal na naman. Umepal na naman si Baba, mga kababayan. Tingnan nyo mga kababayan yung itsura. Pag nakita nyo yung itsura nito, mga kababayan, masisira araw nyo. Pero minsan, mga kababayan, nakakapagpasaya rin siya. Lalong-lalo na mga kababayan, kung yung inyong paningin, isisentro nyo lang sa baba niya. Mga kababayan ka, Na kahit sino pa ang makapangyarihang nasa likod ng impeachment complaint ni VP Sara, Ay. no one is above the Constitution. Oo nga. Martin, paano ka na? Hindi naman si Pangulong Bongbong ang nasa likod niyan, si Martin Romualdez, di ba? Martin, talo ka ni Sara. Oo. Wala kang sinabi rito, Martin, kay Sara, Basta kami, naniniwala kami kay Pangulong Bongbong. Sinabi na kasi ni Pangulong Bongbong na magtuon na lang kayo sa pagtatrabaho nyo. Mali naman kasi yung inyong inasikaso. Habang kayo nagnanakaw, ginawa nyong punching bag si Sara Duterte, alam nyo namang mukha ng bola yung mukha nito. Paano na ito? Huwag kayong mag-alala, may bago. Huwag kayong mag-alala kasi mga kababayan ko, ilang tulog na lang, nakaabang na yung panibagong impeachment complaint
laban kay Sara Duterte. Doon tayo. Oo, yun ang suportahan natin mga kababayan. Ha? Oo, wag yung impeachment ni Martin Romualdez, walang kwenta. Oo, alam nyo, mas maganda yung malinis yung hangarin mo talaga. Mukhang hindi malinis mga kababayan. Mukhang hindi malinis yung hangarin ni Martin kay Sara noon. Kaya dito tayo sa February, malinis ang hangarin. Oo, impeachment complaint laban kay Buday. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.